Hello and welcome to Follow the Money. I am Sujin Kim. Join us as we explore the tools and insights you need to jumpstart your financial journey. The government's limited program of selling rice at 20 pesos a kilo has highlighted issues such as the need for fair rice pricing and the challenges posed by current agricultural policies. Today, we untangle policy promises and ask who pays the price. With us today is an advocate for farmer and consumer rights, the Secretary General of the AMIHA National Federation of Peasant Women, and the spokesperson for Bantay Bigas, Ms. Cathy Estavillo. Ms. Cathy, good afternoon and welcome to the show. On to our first question. Oh, sorry. Welcome to the show, Ms. Cathy. On to our Hello, first question. Thank you. Ms. Cathy, Bantay Bigas has long pushed for food sovereignty and farmer protection. What is the group's position on this P20 per kilo rice initiative that the government has begun piloting in Cebu? Yes, Miss Sue, no, actually itong 20 pesos per kilo na binabanggit natin na kung saan ay ipapilot lang sa Cebu ay ito ay deceiving and at the same time ay may political meron itong meron siyang kaakibat ng mga political issues, no, kung saan bakit sa Cebu lang, bakit ngayon lang despite yung 3 years na yung kanyang pangako na ibababa niya hanggang 20 pesos per kilo nung siya ay nangangampanya. At ngayon ay ilalabas niya sa panahon ng kampanyahan. Kaya hindi natin pwedeng maalis na meron itong may kaugnayan dito sa election and at the same time may kaugnayan ito dun sa pagbaba ng trust rating ng presidente given na double digit yung pagbaba ng kanyang trust rating. Matagal nang nananawagan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga ordinary consumers, even farmers, ay nananawagan ng dapat ibaba yung presyo ng bigas sa abot kayang presyo, no, available at saka affordable na presyo ng bigas. Pero biglang ito, no, bigla silang nag-come out after yung meeting nila from sa Cebu dun sa kanyang mga politicians sa Cebu, buong Visayas, after ng meeting nila ay nag-come out sila kaagad ng 20 pesos per kilo. Para sa Bantay Bigas at saka sa mga magsasaka, lalong-lalo na sa mga consumers, ay hindi ito sustained dahil yung ipinagyayabang nila na 20 pesos per kilo ay mula lang ito dun sa buffer stock ng NFA o yung volume, yung stock na hindi nabili sa panahon ng naglunsad sila ng programang food security emergency kung saan yung 300,000 metric tons ay dapat ilabas nung first week of February through yung food security emergency. At nangako sila na magkakaroon ng 35 pesos per kilo sa mga palengke na ibebenta ng mga LGUs. Pero dahil hindi nag-click, ilalabas nila ito. Pero para sa amin ay another pambubudol ito. Hindi ito hiwalay, and at the same time, hindi ito pwedeng, wala itong pinag-iba dun sa mga previous programs niya na food security emergency, only rice, rice for all, maximum suggested retail price na hindi naramdaman ng ating mga kababayan dahil kahit mga ganyan ay limited din ang kanyang mapagbebentahan through the Kadiwa centers lang, and at the same time, limited din yung mga beneficiary niya like senior citizen, 4-piece members, solo parents, at saka PWD. Kailangan pang pumila ang ating mga kababayan para makabili dito sa binabanggit nila na subsidized price na bigas na ipinagyayabang nila. Kaya dahil dyan ay hindi talaga nito na-regulate o hindi nito napababa yung presyo ng bigas sa palengke, nananatiling napakatas yung presyo ng bigas sa palengke dahil hindi niya sinasagot yung tunay na panawagan ng ating mga kababayan na dapat dalhin sa palengke ang anuman subsidized price na ibinebenta niya sa Kadiwa centers para mas marami yung makakabili nito, and at the same time ay talagang sa palengke pa rin ang puntahan ng malawak na bilang ng ating mga kababayan, mga consumers. Okay, Ms. Cathy, we hear you. From the side of the Bantay Bigas, you think it wasn't coincidental when we talk about the timing of the rollout, because it initially began last May 1 before it was temporarily suspended for the time of the midterm pause.
So what do you think were the drivers behind this? You mentioned that it was probably to gain trust ratings. Would you say there are other drivers behind this? I think the drivers behind this is, aside from the trust rating, is the uh, Cebu, Visayas is a rich vote, rich vote. So they want to monopolize the votes in the Visayas. That's why they launched the 20 pesos kilo of rice in Visayas. And also, Visayas ay talagang hirap na hirap. Kasama dun sa pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. Pero ang nasa likod nito ay dahil ang Visayas ay isang rich vote. And then you mentioned that there will only be limited beneficiaries for this program. And the government is currently subsidizing 13 pesos a kilo to sell rice at 20 pesos. Do you think this model can be scaled po at a national level? Or do you think it will just be specific sa ilang mga rehiyon lang po? Actually, specific, if ang ayon sa kanila ay dadalhin nila sa mga kadiwa centers, pero talagang very, very limited yung mabebenepisyohan niya. No? Sobrang limited, like what I've said while ago, na very few ang magiging beneficiary, and at the same time, it will not affect the price of rice in the market since napaka-limited, limited din yung volume, limited yung kanyang mga beneficiaries. So it will not affect yung mataas na presyo ng bigas sa palengke. Pangalawa, this is an artificial palliative measure since imagine mo kailangan pumila yung ating mga pumila yung ating mga kababayan para lang makabili sa mga kadiwa centers. Bakit mo kailangan pilahan ang isang very basic food, very basic need ng mamamayang Pilipino? Given na meron sa PSA, meron 15.5 million families na nagsasabi na sila ay nagugutom dahil sa napakataas na presyo ng mga pangunahing bilhin. At isa na dito ang bigas, despite yung despite yung food security emergency, maximum suggested retail price, unli rice, sulit rice, ay nananatiling napakataas ang presyo ng bigas. Pagpupunta ka sa palengke ay ang pinakamababa is 40 and then the next yung presyo na doon ay 45 pataas na. So nananatiling napakataas yung presyo ng bigas despite yung binabanggit ng Marcos regime na meron siyang iba't ibang mga programa para mapababa yung presyo ng bigas. Ms. Cathy, yung mga supporters of the program, they say it will make rice more accessible to the poor. Pero on the farmer side, can you explain po ba ano yung effect ng 20 peso price tag sa magiging margins nila? And ultimately, kasi yun yung source ng kabuhayan nila, ano yung effect nito sa survival ng ating mga magsasaka? Oo, Miss So, actually, mula nung naisabatas yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law noong February 2019 ay talagang napakatindi na yung effect ng batas sa ating mga magsasaka at talagang napakababa yung presyo ng pamimili nila ng palay. Miss So, ang mga magsasaka ay nagtatanong kung bakit kapag sila ang nagbebenta ng palay, ng produkto nila, ay ang buyer ang nagtatakda ng presyo, samantala kapag ang mga farmers ay bumibili sa mga agricultural stores ng kanilang mga kailangan sa pagsasaka, ay ang nagbabanggit ng presyo ay syempre yung seller. Pero sa ilalim ng RA 11203, mas ang bumibili, ang bumabarat sa presyo ng palay ng ating mga magsasaka ay yung mga traders, millers, kung saan ay tuloy-tuloy at ngayon ay talagang nationwide ang farm gate price ng palay ay umaabot lang ng 14 pesos given na ang cost of production per kilo of palay here in the Philippines is 17 to 18 pesos per kilo. So talagang luging-lugi yung ating mga magsasaka. At itong paglabas ng 20 pesos per kilo na pangako o binabanggit ng gobyerno na ipinagyayabang niya ay agad automatic na nag-result ng pagbaba ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka dahil ginagamit ng trader na 20 pesos na ang presyo ng bigas. Kaya ang rule of thumb ay 2 kilos of palay equals 1 kilo of bigas. So kung 20 pesos per kilo yan ay ang presyo ng palay ay dapat 10 pesos. Yun, 14 pesos. So luging-lugi sila doon at nakatali sa 14 pesos per kilo ang palay
dahil hindi naman talaga bumibili yung NFA ng palay ng ating mga magsasaka. Meron binabanggit ang NFA na bumibili sila ng 18 pesos to 23 pesos per kilo, pero hindi nararamdaman ng ating mga magsasaka dahil yung quality na kailangan para makabenta ka ng 18 to 23 pesos per kilo ay dapat 100% clean at 14% dry. Dahil sa kawalan ng mga post-harvest facilities ay hindi kaya yung 100% clean. Dahil sa kawalan ng nabubuhay ang ating mga magsasaka sa utang, kailangan nila mangutang para makapagtanim, ay talagang after harvest ay kailangan ng ibenta ng ating mga magsasaka yung palay nila para makapagbayad sila ng utang. Ang masakit dito ay gaya ng nabanggit ko, mula nung naisabatas yung RA 11203, talagang inaasa na ng gobyerno yung pagbili ng inaasa na ng gobyerno na ang pangunahing bumibili sa palay ng ating mga magsasaka ay ang mga traders at millers. At talagang since the implementation din ng RA 11203 ay naging buffer stock na lang ang NFA kung saan ang budget na pamimili nila ay umaabot lang ng 9 billion pesos, equivalent to 300,000 metric tons na bigas. So napakaliit na volume yun at talagang for calamities and emergencies lang since buffer stocking na lang yung role ng NFA sa industriya ng bigas. At yung ipinagyayabang nila na ibinebenta nila ng 20 pesos ay mula sa buffer stock na after maubos yan, balik yung ating mga magsasaka, mga consumers doon sa napakataas na presyo ng bigas. Titignan din natin na ang binabanggit ng beneficiary ng NF ng 20 pesos per kilo na bigas ay 800,000 beneficiaries sa 30 kilos per month. Kung i-divide natin kasama ang solo parent dyan sa beneficiary ng 20 pesos per kilo, ang solo parent nationwide ay 5 million. So, you could just imagine no, kung gaano kaliit yung target beneficiary ng 20 pesos per kilo na programa ng gobyerno. So, hindi talaga ito magre-resulta ng pag-ensure o magiging available yung mababang presyo ng bigas sa palengke, and at the same time hindi ito magreresulta ng pagbaba ng ating pagbaba ng numero ng percentage ng nagugutom na mamamayang Pilipino dito sa ating bansa. Yes, Ms. Cathy, you mentioned po na luging-lugi yung mga magsasaka pagdating dito. Ano po ba para sa panig ng Bantay Bigas yung kailangang pagbabago? What would you suggest? What would you redesign with the program to make it more livable and fair and workable? Oo, thank you, Miss Sue, for that question. No? Actually, nananawagan ang Bantay Bigas, ang mga farmers, dapat magtakda ang gobyerno ng price ceiling para sa pamimili ng palay ng ating mga magsasaka. At ang panawagan namin ay hindi bababa sa 21 pesos per kilo. Dapat ang ceiling price ng presyo ng bigas ng palay ng ating mga magsasaka. But first and foremost, dapat ibasura niya yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law na nagtali talaga sa kamay ng gobyerno na para hindi mag-subsidize sa presyo ng palay, sa pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. And at the same time, yung mag-subsidize ng presyo ng bigas sa palengke. Kasabay niyan ay dapat mabili ng gobyerno yung at least 25% ng ating local production para ma-ensure niya na sa mataas na presyo, sa makatarungang presyo, para ma-ensure niya na yung 25% na production ng overall production natin sa palay ay maitatakda niya yung presyo ng bigas sa palengke. At kasabay din yan ay dapat mag-subsidize yung gobyerno sa cost of production ng ating mga magsasaka. Meron kaming case study, Ms. Sue, na ang Department of Agency ng Irrigation o NIA, National Irrigation Administration, ay meron siyang 10,000
10,000 hectares of lupa, of land na sinubsidize niya sa 50,000 per farmer. 50,000 sinubsidize niya yung cost of production ng mga magsasaka na 50,000 per farmer. Ito yung mula dyan sa contract growing na yan, ay ito yung nabebenta ng NFA sa mga kadiwa centers na 29 pesos per kilo. So tama lang yung panawagan namin na dapat mag-subsidize ang gobyerno sa cost of production ng ating mga magsasaka. At ang minimum subsidy na panawagan ng Bantay Bigas ay at least 25,000 dun sa cost of production ng ating mga magsasaka na umaabot ng 60,000 per hectare. At hindi lang siya dapat subsidy ang ibibigay niya, kundi i-ensure din niya yung irrigation, no? Yung irrigation, mga post-harvest facilities. At ang sabi nga namin, meron kaming advocacy bill. Ito yung Rice Industry Development Act na isinusulong ng Makabayan Bloc sa Kongreso. And at the same time, ito yung advocacy bill ng Bantay Bigas, kung saan meron itong proposed budget na 25 billion for subsidies to rice production and socialized credit. Alam naman ng gobyerno na ang ating mga magsasaka talagang sila ay mangutang para makapagtanim, sila ay magbayad para makapagtanim ulit. Kaya kailangan talaga ng may socialized credit, no? Ganun din, dapat meron 45 billion for irrigation development. Galing kami sa NE kahapon at ang nakausap natin mga magsasaka ay talagang pagdating sa irrigation canals ay talagang sirang-sira at yung pagkasira nito sa panahon ng bagyo, mga calamities, ay hindi, ayon sa mga farmers, ay hindi naaayos yung pag-develop o hindi talaga naaayos, kundi tinatapal-tapal, sandbagging lang yung inilalagay, kaya laging nasisira, no? Kaya kailangan talaga ng ma-develop pa yung irrigation canals, kasabay ng development ng irrigation canals, ay dapat palakihin pa yung naaabot ng irrigation para sa mga lands na natatamnan ng palay. Pangalawa ay dahil panahon ng tagtuyot, ay dapat ini-ensure ng gobyerno na yung mga dams natin ay ipa-prioritize yung irrigation ng ating mga tinatamnan ng palay. Miso, alam mo ba na ang percentage o hectareage lang na naaabot ng irrigation sa buong Pilipinas ay sa 100% ay umaabot lang ng 51% ang naaabot ng mga irrigation. So yung 49% ay talagang umaasa na sa tubig ulan. Pangalawa ay umaasa na sila sa deep well, kung saan kapag deep well ang gagamitin ng isang magsasaka ay napakalaki yung cost of production niya dahil napakamahal yung gasolina na kailangan nila para magpaakyat ng tubig. Ganon din ay dapat meron 30 billion for post-harvest facilities at development. Yung kawalan ng post-harvest facilities sa ating mga magsasaka ay nagre-resulta yan ng napakaraming wastage. Last year, binanggit ni Secretary Laurel Tiu na billions of pesos ang worth ng wastage sa ating rice industry. So yung wastage na yan ay dahil sa kawalan ng mga post-harvest facilities, kawalan ng mechanical dryer, kawalan ng pavement para sa pagbilaran ng ating mga magsasaka. And at the same time, yung technology, marami pa rin magsasaka sa atin ang hindi gumagamit ng mga thresher, ng harvester, dahil napakamahal yung singil kapag nagpa-thresher sila gamit ang harvester. Ganun din ay at least 50 billion for farm inputs at 15 billion for research and development of sustainable agriculture technologies. So lahat yan ay billions of pesos. Dapat yun ang tinitignan ng gobyerno, hindi yung mag-import para sa ating deficit sa pagkain, habang yung hindi lang naman kasi yung importation ay yung deficit lang ang ini-import niya, kundi napakalaki, no, yung ating imports. Number 1 rice net importer tayo sa buong mundo. Consistent tayo sa pagiging rice net importer.
At yung todo-todong pag-import ng ating bigas ay nagreresulta yan ng pagpatay sa ating lokal na produksyon dahil dahil mas pinipili no yung imported dahil mas mura ito kaysa dun sa ating locally produced. At Yes, talagang Miss Cathy. papatayin niya dahil sa napakamura yung presyo ng palay ng pamimili sa ating mga magsasaka. Yes, Miss Cathy. For now, we have to pause for a bit. But coming up next is the 20 peso rice initiative. Is the 20 peso rice initiative a win for consumers or a ticking time bomb for farmers? Stay tuned to follow the money. We're back on Follow the Money with Amihan, Secretary General, and Bantay Bigas, spokesperson Kathy Estavillo. Before we took a break, we were talking about Ms. Kathy's long list of good suggestions para sa gobyerno. She mentioned na dapat yung gobyerno na lang yung bumili ng 25% of production. We should have a price ceiling of no less than 21 pesos per kilo, trash rice liberalization law, at pataasin ang mga irrigated areas sa bansa as well as post-harvest facilities. So for our last question, Ms. Kathy, do we have any suggestions for the NFA to ensure the quality of rice that is distributed under this program? Yes, Miss So, syempre kailangan natin ng quality talaga yung bigas na naibebenta. At para sa Bantay Bigas, yung ating mga consumers talagang matagal na yan hinihintay yung 20 pesos per kilo. But again, kung titignan natin, gaya ng nabanggit natin kanina, very limited ang beneficiary. Sobrang limited din ang mga venues kung saan nila ito nabibili. So, nananatiling hindi ito talaga mabibigyan, hindi mabebenepisyohan yung talagang malawak na consumers natin at kasama ang farmers na nangangailangan ng mababang presyo ng bigas. Again, nangyayari yung ganitong very palliative measures ng gobyerno, mga band-aid solutions ng gobyerno dahil ipinagpapatuloy niya yung Rice Liberalization Law o yung RA 11203 na talagang tinanggal yung mandate ng gobyerno na mag-subsidize ng presyo ng bigas sa palengke. Yung RA 11203 din, ang mga farmers din ay talagang nangangailangan ng mababang presyo ng bigas. Kasama sila dun sa 15.5 million families na nagugutom. Kaya bahagi kami dun sa talagang nananawagan, nagkakampanya para maibaba hanggang at least kung hindi kaya ng 20 pesos, 25 pesos pwede na pero wala pa rin, no? Kaya kasama kami dun sa nananawagan na talagang dapat ang 20 pesos na bigas ng gobyerno ay dalhin sa palengke. Dapat buong mamamayang Pilipino ang makakabenepisyo dito sa 25 pesos per kilo. At para sa farmers, yung 20 pesos per kilo na bigas ay dapat hindi magresulta ng pagbabarat ng presyo ng palay nila dahil dahil alam naman natin no na itong prevailing price ng palay nila na 14 pesos ay luging-lugi na. So it's the mandate of the government dapat na mag-ensure ng isa-subsidize yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka. At dapat siya yung makakabili ng volume na palay ng ating mga magsasaka sa makatarong presyo kagaya ng binanggit natin, hindi bababa sa 21 pesos dapat ang ceiling price ng ating mga presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Kaya responsibility, dapat ay responsibility ng gobyerno na ma-ensure na hindi dapat lugi yung ating mga magsasaka nang sa ganun ay tuloy-tuloy yung kanilang pagsasaka. At magiging tuloy-tuloy, magiging mapapataas lang ang production ng ating mga magsasaka. Kung maibigay niya yung mga binanggit ko kanina na mga subsidies, development ng irrigation canals, talagang i-ensure yung mga rehabilitation ng irrigation system, kasabay ng mga post-harvest facilities, subsidy para sa farm inputs, and at the same time ay talagang tuloy-tuloy dapat yung research and development na ginagawa niya sa agriculture natin dahil ang dami-dami ng mga
dahil sa napakatindi yung climate change na nararanasan ng ating bansa dulot ng land use conversion, mining, reclamation, yung tuloy-tuloy na pagkasira ng ating mga kalikasan ay nagresulta yan ng pagbaba no ng production ng ating mga magsasaka at biktima sila ng climate change. Kaya ito dapat yung ipaprioritize ng gobyerno. No? Saan pa napupunta yung ating mga subsidies? Dapat napupunta yan sa pamamagitan ng subsidized price ng pagkain, subsidies para sa ating mga magsasaka, para ma-ensure yung tuloy-tuloy yung kanilang pagsasaka. At again, Ms. Sue, kailangan talaga i-emphasize namin na dapat outright na ibasura na ng gobyerno yung RA 11203 o Rice Liberalization Law dahil ang laki ng deficit natin sa agriculture mula nung naisabatas itong RA 11203. Deficit dahil sa sobra-sobrang importation ang ginagawa ng gobyerno kung saan hindi lang siya simpleng dollar ang ginagamit natin, kundi pagpatay doon sa ating lokal na produksyon. Kasabay din ng panawagan namin, Ms. Sue, ay dapat maglabas ng executive order ang gobyerno para ihinto yung land use conversion. Left and right talaga ang land use conversion sa mga prime agricultural lands natin. No? At yung epekto ng land use conversion, hindi lang pagbaba, no? Pagliit ng ating naaani, natatamnan ng pagkain, kundi nagre-resulta ng todo-todong pagbaha sa mga komunidad kung saan nandun yung mga land use conversion dahil wala nang madaanan yung mga tubig sa panahon ng malalakas na bagyo at malalakas na ulan. So Yes, lahat yan ay talagang kailangan namin i-campaign sa gobyerno. Hindi kami magsasawa, Ms. Sue, na mangampanya para sa pagbabasura ng RA 11203. Hindi kami magsasawa na manawagan ng dapat mag-implement ng genuine agrarian reform at rural development ang gobyerno para Yes, sa Ms. Cathy, pagpapalakas sa ating lokal it is na indeed produksyon. a strong message to end our segment. I'm sorry, but we have to cut this short, and I'm sure you have so much more to say, and we're excited to have you on our show the next time. But for now, we want to say goodbye. We want to thank our guest for this afternoon, Ms. Cathy Estavillo, spokesperson for Bantay Bigas. Thank you, Ms. Cathy. The 20 Thank you, peso Ms. Sue. Thank you so much. The 20 peso per kilo rice goal sounds good, but the price we pay may not show up at the checkout counter, but in farmer bankruptcy, market instability, and long-term food insecurity. It is a balancing act between social welfare and structural reform, meeting immediate needs without losing the sight of long-term sustainability. We will try to get the side of the Agriculture Department so it can answer the issues raised by Bantay Bigas. And that's it for today's edition of Follow the Money. I am Sujin Kim. Thanks for watching. Keep it here on BNC, the Billionaire News channel, always on top.